Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 52, matatag hanggang wakas. Ang kabanatang ito ay batay sa mga sulat na ikalawang sulat ni Pedro. Sa ikalawang liham na ipinahayag ni Pedro sa mga nakakuha ng, tulad ng mahalagang pananampalataya, sa kanyang sarili, ang apostol ay nagtakda ng banal na plano para sa pagpapaunlad ng Kristiyanong katangian. Sumulat siya, ang biyaya at kapayapaan ay paramihin sa inyo sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos, at kay Jesus na ating Panginoon, ayon sa ibinigay sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kaluwalhatian at kabanalan, na sa pamamagitan nito'y ipinagkaloob sa atin ang totoong dakila at mahalagang mga pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan, nang makatakas kayo sa kabulukan na nasa sanglibutan sa pamamagitan ng masamang pita. At bukod dito, sa pagbibigay ng buong sikap, idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kabutihang kaalaman, at sa kaalaman ang pagpipigil, at sa pagtitimpi ay pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan, at sa kabanalan ay kagandahang loob sa kapatid, at sa kabaitang pangkapatid na kawanggawa. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo, at sumasagana, ginagawa kayo nito na hindi kayo maging baog o hindi mabunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga salitang ito ay puno ng pagtuturo, at tumatama sa pangunahing tono ng tagumpay. Inihaharap ng apostol sa harap ng mga mananampalataya ang hagdan ng pag-unlad ng Kristiyano, na ang bawat hakbang nito ay kumakatawan sa pagsulong sa kaalaman ng Diyos, at sa pag-akyat na hindi dapat tumigil. Pananampalataya, kabanalan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiyaga, kabanalan, kabaitang pangkapatid, at pag-ibig sa kapwa ang mga ikot ng hagdan. Tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pag-akyat sa bawat pag-ikot, pag-akyat sa bawat hakbang, sa taas ng ideal ni Kristo para sa atin. Sa gayon siya ay ginawa sa atin ng karunungan, at katwiran, at pagpapakabanal, at pagtubos. Tinawag ng Diyos ang kanyang mga tao sa kaluwalhatian at kabutihan, at ang mga ito ay mahahayag sa buhay ng lahat ng tunay na konektado sa Kanya. Sa pagiging kabahagi ng makalangit na kaloob, sila ay magpapatuloy sa kasakdalan, na ingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 5. Kaluwalhatian ng Diyos na ibigay ang kanyang kabutihan sa kanyang mga anak. Ninanais niyang makita ang mga kalalakihan at kababaihan na maabot ang pinakamataas na pamantayan, at kapag sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinanghawakan nila ang kapangyarihan ni Kristo, kapag nagsusumamo sila sa kanyang hindi nagkukulang na mga pangako, at inaangkin ang mga ito bilang kanila, kapag may pagmamakaawa na hindi ipagkakait na hinahangad nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, sila ay gagawin, ganap sa Kanya. Sa pagtanggap ng pananampalataya sa Ebanghelyo, ang susunod na gawain ng mananampalataya ay ang magdagdag sa kanyang pagkatao ng kabutihan, at sa gayon ay linisin ang puso at ihanda ang isip para sa pagtanggap ng kaalaman sa Diyos. Ang kaalamang ito ang pundasyon ng lahat ng tunay na edukasyon at ng lahat ng tunay na paglilingkod. Ito ang tanging tunay na pananggalang laban sa tukso, at ito lamang ang maaaring gumawa ng isang katulad ng Diyos sa pagkatao. Sa pamamagitan ng kaalaman sa Diyos at sa kanyang anak na si Hesukristo, ay ibinigay sa mananampalataya ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan. Walang magandang regalo ang ipinagkait sa kanya na tapat na nagnanais na makamtan ang katwiran ng Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan, sabi ni Kristo, upang makilala kanila na iisang tunay na Diyos, at si Jesu Kristo na iyong sinugo. Juan Kapitulo 17 Versikulo 3. At ipinahayag ng propetang si Jeremias, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, ni magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Ngunit ang nagmamapuri ay magmapuri dito, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng maibiging kabaitan, kahatulan, at katwiran, sa lupa, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Jeremias Kapitulo 9 Versikulo 23-24. Halos hindi mauunawaan ng pag-iisip ng tao ang lawak at lalim at taas ng espiritual na mga nakamit niya na nagtatamo ng kaalamang ito. Walang kailangang mabaigo sa pagkamit, sa kanyang saklaw, sa pagiging perpekto ng Kristiyanong katangian.
Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, ginawa ang probisyon para sa mananampalataya upang matanggap ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan. Tinatawag tayo ng Diyos na abutin ang pamantayan ng pagiging perpekto at ilagay sa harapan natin ang halimbawa ng karakter ni Kristo. Sa kanyang pagiging tao, na ginawang perpekto sa pamamagitan ng isang buhay na patuloy na lumalaban sa kasamaan, ipinakita ng tagapagligtas na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagka-Diyos, ang mga tao sa buhay na ito ay maaaring makamit ang pagiging perpekto ng pagkatao. Ito ang katiyakan ng Diyos sa atin na tayo rin ay makakamit ang ganap na tagumpay. Bago ibigay sa mananampalataya ang kahangahangang posibilidad na maging katulad ni Kristo, masunurin sa lahat ng mga simulain ng kautusan. Ngunit sa kanyang sarili ang tao ay lubos na hindi makakamit ang ganitong kalagayan. Ang kabanalan na ipinahahayag ng salita ng Diyos na dapat niyang taglayin bago siya maligtas ay bunga ng paggawa ng banal na biyaya habang siya ay yumuyuko bilang pagpapasakop sa disiplina at pumipigil na mga impluwensya ng espiritu ng katotohanan. Ang pagsunod ng tao ay maaaring gawing perpekto lamang sa pamamagitan ng insenso ng katwiran ni Kristo, na pinupuno ng banal na halimuyak ang bawat pagkilos ng pagsunod. Ang bahagi ng Kristiyano ay ang magtiyaga sa pagdaig sa bawat kamalian. Patuloy siyang manalangin sa tagapagligtas na pagalingin ang mga karamdaman ng kanyang kaluluwang may sakit sa kasalanan. Wala siyang karunungan o lakas upang mapagtagumpayan, ang mga ito ay pag-aari ng Panginoon, at ipinagkakalob niya sa mga yaong sa kahihiyan at pagsisisi ay humingi sa kanya ng tulong. Ang gawain ng pagbabago mula sa hindi kabanalan tungo sa kabanalan ay tuloy-tuloy. Araw-araw ay gumagawa ang Diyos para sa pagpapakabanal ng tao, at ang tao ay dapat makipagtulungan sa Kanya, na nagsusumikap ng matyaga sa paglinang ng tamang mga gawi. Siya ay magdagdag ng biyaya sa biyaya, at habang siya ay gumagawa sa plano ng karagdagan, ang Diyos ay gumagawa para sa Kanya sa plano ng pagpaparami. Ang ating tagapagligtas ay laging handang makinig at tumugon sa panalangin ng nagsisising puso, at ang biyaya at kapayapaan ay dumarami sa Kanyang mga tapat. Malugod na ipinagkaloob niya sa kanila ang mga pagpapalang kailangan nila sa kanilang pakikibaka laban sa mga kasamaang dumaranas sa kanila. May mga nagtatangkang umakyat sa hagdan ng pag-unlad ng Kristiyano, ngunit habang sila ay sumusulong sila ay nagsimulang magtiwala sa kapangyarihan ng tao, at sa lalong madaling panahon ay nawala ang paningin kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng kanilang pananampalataya. Ang resulta ay kabiguan, ang pagkawala ng lahat ng natamo. Tunay na nakalulungkot ang kalagayan ng mga taong, kapag napapagod sa daan, hinahayaan ng kaaway ng mga kaluluwa na agawin sa kanila ang mga grasyang Kristiyano na umuunlad sa kanilang mga puso at buhay. Siya na nagkukulang ng mga bagay na ito, pahayag ng apostol, ay bulag, at hindi nakakakita sa malayo, at nakalimutan na siya ay nalinis na sa kanyang mga dating kasalanan. Si Apostol Pedro ay may mahabang karanasan sa mga bagay ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas ay lumakas sa paglipas ng mga taon, hanggang sa napatunayan niya. Nang walang pag-aalinlangan na walang posibilidad na mabaigo sa harap ng isa na, sumusulong sa pamamagitan ng pananampalataya, ay umaakyat ng paikot, pataas at pasulong, hanggang sa pinakamataas na bilog ng anghagdan na umaabot hanggang sa mga portal ng langit. Sa maraming taon ay hinihimok ni Pedro sa mga mananampalataya ang pangangailangan ng patuloy na paglago sa biyaya at sa kaalaman ng katotohanan, at ngayon, batid na sa lalong madaling panahon siya ay tatawagan upang magdusa ng pagkamartir para sa kanyang pananampalataya, muli niyang itinuon ang pansin sa mahalagang mga pribilehiyo na maaabot ng bawat mananampalataya. Sa buong katiyakan ng kanyang pananampalataya ay pinayuhan ng matandang alagad ang kanyang mga kapatid sa katatagan ng layunin sa buhay Kristiyano. Magsikap kayo, pakiusap niya, upang tiyakin ang pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo manggabubuwal kailanman, sapagkat sa gayon ang pagpasok ay ipagkakaloob sa inyo na sagana sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Mahalagang katiyakan. Maluwalhati ang pag-asa sa harap ng mananampalataya habang sumusulong siya sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa kaitaasan ng pagiging perpekto ng Kristiyano. Hindi ako magpapabaya, ang pagpapatuloy ng apostol, na ipaalaala sa inyo lagi ang mga bagay na ito, bagamat nalalaman ninyo, at nangatatag sa katotohanang kasalukuyang.
Oo, sa palagay ko ay nararapat, habang ako ay nasa tabernikulo na ito, napukawin kayo sa pamamagitan ng pag-alaala sa inyo, yamang nalalaman ko na sa lalong madaling panahon ay kailangan kong alisin itong aking tabernikulo, gaya ng ipinakita sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Bukod dito ay sisikapin kong magawa ninyo pagkatapos ng aking kamatayan na laging alalahanin ang mga bagay na ito. Ang apostol ay kwalipikadong magsalita ng mga layunin ng Diyos tungkol sa sangkatauhan, sapagkat sa panahon ng ministeryo ni Kristo sa lupa ay marami siyang nakita at narinig na nauukol sa kaharian ng Diyos. Hindi kami sumunod sa mga katha na gawa ng tusong katha, paalala niya sa mga mananampalataya, nang ipakilala namin sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kamahalan. Sapagkat siya'y tumanggap mula sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian, ito ang aking sinisinta na anak, na sa kanya ay lubos akong nalulugod. At ang tinig na ito na nanggaling sa langit ay aming narinig, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Bagamat nakakumbinsi gaya ng katibayan na ito ng katiyakan ng pag-asa ng mga mananampalataya, may isa pang mas nakakumbinsi sa patuto ng propesya, kung saan ang pananampalataya ng lahat ay mapapatibay at matibay na nakaangkla. Mayroon din kami, pahayag ni Pedro, ng isang mas tiyak na salita ng hula, na kung saan ay mabuti ang inyong ginagawa na kayo'y magsipag-ingat, na gaya ng sa isang liwanag na nagliliwanag sa isang madilim na dako, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang bituing pang-araw ay sumikat sa inyong mga puso, na alam muna ninyo ito, na walang hula sa kasulatan na mula sa alinmang sariling pagpapakahulugan. Sapagkat ang hula ay hindi dumating noong unang panahon sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita nang sila'y ginagalaw ng Espiritu Santo. Habang itinataas ang tiyak na salita ng propesya bilang isang ligtas na patnubay sa panahon ng panganib, mataimtim na binalaan ng apostol ang simbahan laban sa tanglaw ng huwad na propesya, na itataas ng mga huwad na guro, na lihim na magdadala ng nakapapahamak na mga maling pananampalataya, kahit ang pagtanggi sa Panginoon. Ang mga huwad na gurong ito, na bumangon sa simbahan at itinuring na totoo ng marami sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya, ang apostol ay inihambing sa mga balon na walang tubig, mga ulap na dinadala ng unos, na kung saan ang ulap ng kadiliman ay nakalaan. Magpakailanman, ang huling wakas ay mas masahol pa sa kanila, ang sabi niya, kaysa sa pasimula. Sapagkat mabuti pa sa kanila na hindi nalaman ang daan ng katwiran, kaysa, pagkatapos nilang malaman ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sa pagtingin sa mga panahon hanggang sa katapusan ng panahon, si Pedro ay nabigyang inspirasyon na magbalangkas ng mga kalagayang iiral sa mundo bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. May darating sa mga huling araw ng mga manunuya, isinulat niya, na magsisilakad ayon sa kanilang sariling mga pita, at magsasabi, na saan ang pangako ng kanyang pagparito. Sapagkat mula nang makatulog ang mga ama, ang lahat ng mga bagay ay nagpapatuloy na gaya ng dati mula pa sa pasimula ng paglikha. Ngunit kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayon ay darating sa kanila ang biglaang pagkawasak. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 3, hindi lahat, gayunpaman, ay mabibitag ng mga kagamitan ng kalaban. Habang papalapit na ang wakas ng lahat ng bagay sa lupa, magkakaroon ng mga tapat na makakaunawa sa mga tanda ng mga panahon. Habang ang isang malaking bilang ng mga nag-aangking mananampalataya ay itatatwa ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, magkakaroon ng isang nalalabi na magtitiis hanggang sa wakas. Pinananatiling buhay ni Pedro sa kanyang puso ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo, at tiniyak niya sa simbahan ang tiyak na katuparan ng pangako ng tagapagligtas, kung ako'y yumaon at maghanda ng isang dako para sa inyo, ako'y muling paririto, at kayo'y tatanggapin sa aking sarili. Juan Kapitulo 14 Versikulo 3, para sa mga nasubak at tapat, ang pagdating ay waring matagal na naantala, ngunit tiniyak sa kanila ng apostol, ang Panginoon ay hindi nagpapaliban tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng inaakala ng ilang tao na pagpapabeya, datapwat may mahabang pagtitiis sa atin, na hindi ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi, na do'y lilipas ang mga langit na may malaking ingay, at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init,
at ang lupa at ang mga gawang naririto ay masusunog, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay matutunaw, kung anong uri ng mga tao ang nararapat sa inyo sa lahat ng banal na pamumuhay at kabanalan, na naghihintay at nagmamadali sa pagdating ng araw ng Diyos, kung saan ang langit na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init. Gayon may tayo, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay ng mga bagong langit at isang bagong lupa, kung saan nananahan ang katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay ng gayong mga bagay, ay maging masigasig upang kayo ay masumpungan niya sa kapayapaan, na walang dangers, at walang kapintasan. At isipin na ang mahabang pagtitiis ng ating Panginoon ay kaligtasan, gaya ng isinulat sa inyo ng ating minamahal na kapatid na si Pablo ayon sa karunungan na ibinigay sa kanya. Kayo nga, mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una ang mga bagay na ito, mag-ingat kayo na baka kayo naman, na madala ng kamalian ng masama, ay manggahulog, mula sa iyong sariling katatagan. Ngunit lumago kayo sa biyaya, at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Sa tulong ng Diyos, pinahintulutan si Pedro na isara ang kanyang ministeryo sa Roma, kung saan ang kanyang pagkabilanggo ay iniutos ng emperador na si Nero noong panahon ng huling pagdakip kay Pablo. Kaya't ang dalawang veteranong apostol, na sa loob ng maraming taon ay malawak na nahiwalay sa kanilang mga gawain, ay magbibigay ng kanilang huling patuto para kay Kristo sa kalakhang lungsod ng mundo, at sa lupa nito ay ibuhos ang kanilang dugo bilang binhi ng isang malawak na ani ng mga banal at martir. Mula sa kanyang muling pagbabalik pagkatapos ng kanyang pagtanggi kay Kristo, si Pedro ay walang tigil na nagtagumpay sa panganib at nagpakita ng marangal na katapangan sa pangangaral ng isang ipinako, na buhay na mag-uli, at umakyat na tagapagligtas. Habang nakahiga siya sa kanyang selda, naalala niya ang mga salita na sinabi sa kanya ni Kristo. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binigkisan mo ang iyong sarili, at lumakad ka kung saan mo ibig, ngunit kapag ikaw ay tumanda, iuunat mo ang iyong mga kamay, at iba ang magbibigki sa iyo, at dadalhin ka kung saan mo ibig, hindi. Juan Kapitulo 21 versikulo 18. Sa gayon ay ipinaalam ni Jesus sa disipulo ang mismong paraan ng kanyang kamatayan, at inihula pa ang pag-uunat ng kanyang mga kamay sa krus. Si Pedro, bilang isang Hudyo at dayuhan, ay hinatulan na hagupitan at ipako sa krus. Sa pag-asam ng nakakatakot na kamatayang ito, naalala ng apostol ang kanyang malaking kasalanan sa pagkakait kay Jesus sa oras ng kanyang pagsubok. Dati hindi pa handa na kilalanin ang krus, itinuring niya ngayon na isang kagalakan na ibigay ang kanyang buhay para sa ebanghelyo, pakiramdam lamang na, para sa kanya na tumanggi sa kanyang Panginoon, ang mamatay sa parehong paraan ng pagkamatay ng kanyang guro ay napakalaking karangalan. Si Pedro ay taos-pusong nagsisi sa kasalanang iyon at pinatawad ni Kristo, gaya ng ipinakita ng mataas na atas na ibinigay sa kanya na pakainin ang mga tupa at mga kordero ng kawan. Pero hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Kahit na ang pag-iisip ng mga paghihirap ng huling kakilakilabot na eksena ay hindi makabawas sa pait ng kanyang kalungkutan at pagsisisi. Bilang huling pabor ay nakiusap siya sa kanyang mga berdugo na siya ay ipako sa krus nang nakababa ang kanyang ulo. Ipinagkaloob ang kahilingan, at sa ganitong paraan namatay ang dakilang apostol na si Pedro. Dito nagtatapos ang Kabanata 52. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.